Sa malawak at luntiang kabundukan ng San Miguel, Bulacan, may mga lihim na hindi basta nakikita ng lahat. Isang lugar na pinagtagpo ng hiwaga ng kalikasan at bakas ng kasaysayan. Dito sa Sitio Madlum, nagsimula ang ating paglalakbay. Sa unang destinasyon na tila tagong paraiso, ang Madlum Secret Falls. Dito rin matatagpuan ang Madlum River, isang ilog na may angking ganda, ngunit may dalang bigat ng nakaraan. Tinatawag ito ng ilan na Killer River, matapos maganap dito ang ilang trahedya. Na dito daw tumawid yung mga taga-BSU na inanod ng flash flood. Binisita rin natin ang Madlum Cave, kung saan sa loob ng kuweba natagpuan daw noon ang rebulto ni Miguel Arcangel at sinasabing dito rin hinango ang pangalan ng bayan ng San Miguel. Ngunit higit sa kasaysayan, sinasabing may misteryo pa ring bumabalot sa kuwebang ito. Mga kwentong hanggang ngayon, patuloy pa ring binubuhay ng mga tao. Ito dahil pagkagabi maririnig mo parang mayroong kinahinihilang kanina. Maraming bungo ng tao yan, wala kung mga hapon na yun. Meron naman minsan daw makikita mayroong babae dyan na may edad na, tapos mawawala naman siya agad, ganun. At syempre, kasama sa paglalakbay natin ang pag-akyat sa Mount Manalmon. Kung saan kapag narating mo na ang pinakatuktok, sasalubungin ka ng tanawin na agad papawi ng pagod. Ayun, nakikita ko na yung hanging bridge na dadaanan natin para makalipad dun sa kabila. Pati itong Madlum River sa kaliwa natin. Ang ganda ng ilog dito. Ang ganda rin ng kulay ng tubig. Tignan nyo guys, ganda. Wow. Yeah. Hanap tayo ng pagpaparkingan dito. Yeah. At kanina habang tayo papunta rito, meron tayong nakita na ilog tapos waterfalls. Sabi ng mga kasama natin na maglalakad lang tayo ng konti at napupuntahan na natin yung tinatawag na Madlum Secret Falls. Tara! Daming puno. Makulimlim. Dito pa lang habang naglalakad tayo, naririnig na natin yung lagaslas ng waterfalls. Pre, ito yung sinasabi ko sa iyo na Madlum Secret Falls, napakaganda. Wow. Simple lang siya, pero magandang tanawin. Oo nga, no? Hindi mo na kailangang maglakad ng sobrang haba para lang makakita o makaligo sa ganito kagandang talon, no? Wow! Sa nakikita ko, may pagkakamukha siya sa Kaparkan Falls ng Abra. Hindi man ganon kadami yung layer niya, pero yung bato na limestone na dinadaluyan ng tubig mula sa ilog, may pagkakahawig talaga. Subukan natin pumunta dun sa baba para makalapit tayo doon sa waterfalls. Nakikita ko na hindi naman ganon kalalim yung pwesto na kung saan pwede tayong maligo. Kaya safe na safe dito, lalo na kung meron kayong kasamang mga bata. So para sa akin, punta kayo dito ng mainit ng panahon, mas mag-enjoy kayo at mas ma-appreciate nyo pa yung ganda ng kulay ng tubig. Ayan, nakita mo, may mga cottage siya dito.
Inuupahan niya ng mga pupunta dito, mga lokal, yung mga na gustong maligo dito. 200 yan. 200 pesos. Oo, Ayun, per nakasulat naman pala dito. Ayun, private property, Oh. 200 per cottage. So yung 200 na yun, hanggang andito One to sila. sawa na sila One to dito. sawa na yun. Pero pre, pag Sabado at Linggo, napupuno to ng tao. Meron ako nakikita rito ng mga bahay. Tapos malinis yung pinakapaligid niya. Parang maganda rin diyang mag-pitch ng tent, pre, no? Oo, yung mga riders, dumadayo sila dito, nagka-camping. Tapos, meron nga silang mga bahay dyan na pinaparentahan ng mga kwarto-kwarto. Ito, yan. Maganda rin yung pwesto kasi malilim. Tapos, malapit ka pa sa waterfalls. Mula doon sa pinagparkingan natin. 1 minuto na lalakarin mo, nandito ka na. Dito ka na, no? So, hindi mo na kailangang maglakad ng 30 minutes, 1 oras o higit pa para makarating at makaligo sa ganito kagandang talon. So, ito nga po yung tinatawag na Madlum Secret Falls ng Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan. Sana mapuntahan nyo rin. Oh, tsokolate yung tubig. Kahapon nung nagpunta tayo dito, ang ganda ng kulay ng tubig nito eh. Dahil nga umulan ng malakas, halos magdamag. Kaya ganito yung naging resulta. Lumabo na naman yung tubig dito sa ilog ng Madlum. Kahapon, pagkatapos nating puntahan yung waterfalls, inabutan tayo ng malakas na ulan kaya hindi tayo natuloy na akyatin ang Mount Manalmon. So ngayon ay bumalik tayo, alas 8 na ng umaga, maganda ang sikat ng araw. Pero dahil nga sa hindi magandang panahon kahapon, tingnan nyo yung kulay ng ilog ngayon dito sa Madlum River. Naging kulay brown kumpara sa kahapon na medyo may pagka-green yung kulay, ang ganda. Bago kayo umakyat ng tulay, makikita naman natin dito yung mga fees na babayaran natin o yung rates nila. Ito yung pupuntahan natin, Mount Manalmon. Nakikita ko na 400 pesos. Good for 5 packs, kasama na po yung tour guide doon. And pupunta rin tayo dito sa Madlum Cave. 150 pesos naman yung babayaran natin. So ulitin ko, bago po tayo pumunta sa mga destination na pupuntahan natin dito, daan muna kayo dito para magbayad. Bago tayo umakyat ng Hanging Bridge, meron tayong mababasa dito na Biak na Bato National Park. So, itong lugar na to ay sakop pa din ng Biak na Bato na kung saan iyon yung episode natin sa YouTube nung nakaraan. At mababasa natin, paalala sa publiko, umiiwas sa mga malalalim na parte ng ilog. Maligo lamang sa mga mabababaw na parte o sa mga designated swimming areas. So, pinag-iingat po ang lahat, lalo na sa mga dayuhang turista na pupunta rito at maliligo po dito sa Madlum River. Dahil dito po ay medyo kilala sa pagiging delikado. Kung natatandaan nyo po yung naganap na sakuna dito na maraming nalunod ng mga taga BSU, sa pagkakaalam ko, yun ay taon ng August 19, 2014 naganap. At yun, nagkaroon nga po ng flash flood dito sa Madlum River. At marami din ang nagsasabi na itong Madlum River ay kilala sa bansag na Killer River. Yung mga kable na yan na nakikita ko, para saan yan? Yan yung tinatawag dito na Monkey Bridge. Nung wala pa tong hanging bridge na to. Diyan dumadaan yung mga lokal dito pagka malalim ang tubig. Lalo na pagka hindi kaya ng balsa. So, paano sila nakakatawid dyan sa Monkey Bridge? Para kang naglalakad lang din niya, kaya tumutuloy ka sa kable diyan sa ibaba. Tapos nakahawak yung isang kamay mo sa bakal sa taas. Pero kailangan talaga, kayang-kaya mo tumawid dito, malakas ang braso mo sa kabalanse. Kasi kung baguhan ka dyan, posible na talagang bumagsak ka doon sa may ilog. Pinakita sa atin ni Dada kung paano tumawid doon sa may Monkey Bridge.
Habang ang mga kamay niya nakahawak dun sa kable sa taas, habang tinatapakan naman niya yung kable dun sa baba para makatawid doon at makalipat sa kabila. Nakatawid na po tayo ng hanging bridge at nakalipat na tayo dito sa kabilang bundok na kung saan dito natin makikita ang Madlum Cave. Meron tayong nakita rito na isang lokal na kung saan bibigyan niya tayo ng istorya patungkol sa lugar na ito at doon sa pupuntahan natin na Madlum Cave. Siya po si Nanay Kambal. Magandang umaga po. Ako po si Consolacion Carpio Donceras, o mas kilala sa lugar na ito bilang Kambal kasi may kakambal ako. Ako ang isa sa pinakamatandang taong nakatira dito sa Madlum. Kasi itong Madlum ay talagang mulat sa pool, pinupuntahan ng mga tao, lalo pat ang kasaysayan nito sa sinasabi, ay dito nakuha sa kuweba na ito ang imahe ng mahal na pong San Miguel. Alam naman natin sa Katoliko talagang ang mga tao mayroong debosyon at mayroon naman talagang debosyon ng kaya ang San Miguel talaga ipinangalan na San Miguel dahil nga rin sa patron na nakuha dito. Apo. Kaya yung kasaysayan ng San Miguel isinulat noong Apo Loriano na taga Bustos, Bulacan. Apo. Dahil yun nga yung niluklukan yung babae, sinulat niya yung kasaysayan. Sa tagal po ng panahon na nandito kayo, Nay, ano po yung mga nakita ninyo sa loob ng kuweba? Dito, nung araw kasi nung bata kami, itong lugar namin pinagkutaan ng hapon. Kaya kung matatakotin ka, hindi ka siguro titira dito dahil pagkagabi, maririnig mo parang merong kinahinihilang kadena. Meron dyan yung sumisigaw na, siguro yung mga sundalo ng hapon yun, Tapos nung bata kami, maraming bungo ng tao yan. Walang kung mga hapon na yun. Kasi yung isa sa kapatid ng tatay ko, guerrilla siya na yung kuweba na yan, pinagkutaan ng mga hapon yan. Apo. Kaya sa kwento ng amain ko, ilang hapon yung napatay ni Derian sa loob ng kuweba. Ah, okay. Yung kuweba na yan, mahiwaga. Kasi kung minsan meron diyang makikita na malaking ahas. May yung mga sama nagpapasukan dyan. Apo. Meron naman minsan daw makikita, merong babae dyan na may edad na, may suot na magagandang Damit. Oo. Tapos, mawawala naman siya agad, ganun. Patungkol naman po dito sa ilog na marami na daw po ditong nagbuwis ng buhay at sinasabi na tuwing kada taon may nagbubuwis po ng Yun ang buhay. mali. Minamalian ko yun. Dahil, kung minsan kasi, yung mga nalulunod dito, sila na rin ang may pagkakamali. Apo. Yung BSU, marami talaga yung nalulunod doon, 7. Yun, isolated case na nangyari dito sa Madlum. Mula nang ako'y ipanganak. Bakit? Ang mga teacher nag-upuan lang dyan instead na, kasi yun field trip ng mga estudyante yun eh. Kaya po maraming salamat kay Nanay Kambal sa mga impormasyon na binigay sa atin. Ito yung sasabi ni Lola Kambal kanina na history ng Madlum at San Miguel. Ah, okay. So, nakaukit nga pala dito. Sinulat Oo. sa kahoy. Kanlungan ni San Miguel. Dito sa yungib ng Madlum, sinasabing natagpuan isang hubog na nahawig kay San Miguel Arcangel sa pangunguna ng kapitan ng Miguel Mayumo na si Miguel Pineda noong taong 1963-64. Buhat noon ay tinatawag na ng bayan na Miguel de Mayumo sa San Miguel de Mayumo na mas kilala ngayon bilang San Miguel. So tama yung mga sinabi ni Nanay Kambal kanina na doon sa Madlum Cave nakuha yung statue or yung golden statue ni Miguel Arcangel o mas kilala ngayon na San Miguel. Ito na ngayon yung nilalakaran natin. Mga limestone, tapos balot ng matataas na mga puno. Kaya malilim. Kahit medyo trikang araw, hindi natin masyadong ramdam yung init ng panahon. Tingnan ninyo yung mga limestone na makikita nyo rito. Mga kulay itim na bato. So ito yung sinasabi ni Nanay Kambal kanina na pinatayo ng kanyang mga magulang. Dito sila nagsisimba. At sa pinakaloob, makikita natin na may mga santo.
Dito mababasa natin, nakasulat, Madlum Cave. Tapos yung elevation niya ay 66 meters above sea level. Yung length naman niya ay 71.32 meters. So ito yung way papunta doon sa kuweba. And makikita naman natin, Madlum Cave, tapos meron siyang arrow papunta rito. Ito, yung pinaka-entrada o yung pinaka-pinto ng kuweba. Tabi-tabi po, makikaraan po. Wow. Medyo masikip din pala yung papasukin nating kuweba dito. Nakikita ko na medyo kaliitan yung butas. Mahalaga na meron tayong bawang flashlight kapag pupunta tayo dito sa Madlum Cave dahil madilim yung pinakaloob niya. Ito yung mga stalactite dito sa Madlum Cave. Wow. Itong Madlum Cave, may pagkakahawig siya sa mga kuweba na napuntahan natin, kagaya nung Imbakan Cave. Dahil nga sakop din to ng biyak na bato. Ito na yung pinakabutas ng kuweba. Tapos, ang lalaking mga bato, mga nabuo ng libu-libong taon, yung mga stalactite. Ito, ang lalaki na nito. Kaso, yan lang. Makikita natin dito, may mga vandalism na. Pre, saan dito yung pwesto kung saan nakuha yung rebulto? Dito, sa may butas na to, na tayo papasok. Yan. Para makita natin yung imahe. Sarap, punta natin. Marami rin tayong nakikita rito ng mga paniki. Dito may butas pa rito. Ito yung mga paniki. Yan o. Dami o. Ito yung may pagkakahawig yung ano ng bato. Ito. Yung San Miguel. Yan. Yung stalactite na yan. Oo. Tapos makikita natin yan. Merong sa baba na rebulto ng isang maliit na Miguel Arcangel. Kulay itim na lupa, ano? Yung pinakasahig niya, ano? Yung mga ano yan, tae ng mga paniki. Ito yung mga dumi ng mga paniki. Oo. Kaya pala kulay itim na, tapos kumbaga nabalutan na yung mga limestone, no? Ito, stalagmite na makikita natin dito, tapos kumikintab-kintab din siya, oh. Ang ganda rin. Dito nang gagaling sa stalactite ito. Para din siyang dog teeth. No? Yung itsura ng stalactite na ito. Itong lugar na kinakatayuan ko, dito natagpuan ang rebulto ni Miguel Arcangel sa kuweba na to. At yun din yung kwento na ibinigay sa atin kanina ni Nanay Kambal. Ngayon, kailangan pa nating baybayin itong kuweba. Sabi ni Dada, meron daw tayo papasukin dito na isang maliit na butas para makalabas tayo. Medyo may kasikipan yung kuweba na to. Tabi po. Okay, so ito yung maliit na butas ng kuweba na papasukin natin. So kailangan natin gumapang dito para makapunta tayo dun o makalipat sa kabila. Butas na to. Yung bag ko.
nakasuot na tayo dito sa maliit na butas. At doon nakikita ko na pwede na tayong tumayo pagkatapos nito. Alright. Okay. Tagpos din eh. Medyo manipis ang hangin dito. So, konting lakad na lang daw. Makakalabas na tayo dito sa Madlum Cave. Oh. Okay. Yun. Okay. Ay, sariwang hangin na ulit yung nalalanghap natin. Naririnig na ulit natin yung malakas na ragasan ng tubig ng ilog dito. Dito talaga ang daan, papuntang Manalmon. Kaya hindi tayo makakatawid sa ilog dahil medyo malalim. Doon tayo dadaan ngayon sa simentadong gubat. So kailangan nating bumalik ulit. Dahil hindi tayo pwedeng tumawid ng ilog ngayon. Gawa nga ng malalim. Delikado. Pero kung matatapatan nyo naman na kalmado lang yung tubig sa ilog, pwede na kayong dumiretso doon. Hindi nyo na kailangan bumalik doon sa may hanging bridge. Ngayon, dadaan doon tayo sa may simentadong gubat. Sabi ni Dada. Nakalipat na ulit tayo dito sa kabilang bundok. Pero bago tayo umakyat ng Mount Manalmon, dumaan muna kami dito sa tindahan para kumain dahil mahigit 1 oras din yung gagawin nating paglalakad para mapuntahan yung pinaka-peak. So ito lang yung mga kinain namin dito. Cup noodles. Ayan. Para meron tayong lakas. Sisimula na ulit tayong maglakad paakyat ng Mount Manalmon. So ito pala yung tinatawag nila na simentadong gubat. Parang Dada, bakit pa tinawag na simentadong gubat yung lugar na to? Kasi ito yung nung araw, pagka bumabaha ang ilog, ginawa nila to ng mga tao dito na sinimentuhan tong daan dito dahil puro bato matatlalim. Kaya ginawa nila, sinimentuhan nila yan para mas maginhawa silang dumaan. Ah, okay. Sa kabila ng matsyempohan nyo rito na tumaragasa ang tubig ng ilog kagaya ngayon, dito na rin kayo dadaan. Paakyat ng peak ng Mount Manalmon. Meron akong nakita rito, isang halaman. Kung di ako nagkakamali, ito yung tinatawag na kataka-taka. Naalala ko nung bata ako, elementary, nag-iipit ako nito sa notebook o libro. Sa katagalan natutuyo yung dahon, pero lumalabas naman yung mga ugat dito sa gilid. Bibihira na tayo makakita ng mga ganitong kataka-taka dito lang sa bundok, pangkaraniwan. Dumadaan tayo ngayon sa gitna ng mga matatalas na limestone. At dito sa pag-akyat sa Mount Manalmon, minor hike lang. So para sa mga beginner, pwede, kayang-kaya nyo akyatin to. Ang lamig dito. Sabayan mo pa na naririnig natin yung ragasan ng tubig ng ilog. Kaya nakaka-relax ding maglakad dito. Ito yung mga dapat ating pag-ingatan na madikit tayo dito sa matatalas na limestone. Ingat po tayo sa paglalakad, saka sa ating mga hahawakan. Ito, may kuweba rito. Ayun, nakikita nga ako. Putas. Pwedeng pasukin sa loob. Nakakalula yung bato, laki. Sa ngayon, gustuhin man nating pasukin yung kuweba. Delikado. Dahil mabasa-masa yung mga bato, malumot. And nakikita ko dun sa pinakaloob niya na talagang risky.
dami nating mga buho na matadaanan dito. Kapag ganito yung mga nasa paligid natin, mas ramdam natin yung lamig ng ano dito, kapaligiran. Binaba namin yung ilog para ipakita ko sa inyo na dito kayo tatawid kapag nagmula kayo dun sa kuweba na pinuntahan natin. Kailangan nyo lang lumakad dyan sa may lupa, and then river crossing para makalipat kayo dito sa pwesto natin. At ang sabi ni Dada, na dito daw tumawid yung mga taga BSU na inanod ng flash flood. Pre, ano ba kwento dyan? Yung ano nun, pag akit pa lang nila, mababaw ang tubig. Nung kalakasan ng ulan, yung pagbaba nila, yung isang grupo ng mga estudyante, nakatawid na yung kalahati. Yung gitna, nakaiwan dito sa may pinakagitna ng tubig. Kasi yung ano yan, ilog yung tubig yan, kabilaan na to, may tubig, yung gitna, buhangin. Kaya nung umangat yung tubig, doon sila na-stuck sa gitna. Naikon sila ron hanggang lumaki yung tubig, inabutan sila. Kaya tuloy na silang inanod. Oo, inanod. So yung mga bangkay ng mga inanod ng mga taga-BSU, saan na nakuha? Yung isa, si Michael dyan, sa batong malaki. Ah, ito, yung bato Oo, na yung yan. batong malaki na yan. Oo. Tapos yung anim, halos lahat doon sa baba. Doon sa may ilalim ng hanging bridge? Oo, sa may lagpas ng hanging bridge. Ah, okay. Doon na sila lahat nakukuha. So yun po yung kwento patungkol doon sa nangyaring insidente noong August 19, 2014 sa 7 estudyante na nagmula po sa Bulacan State University na nag-field trip po sila dito sa Madlum River at umakyat sa Mount Manalmon. Meron tayong dinadaanan ngayon dito na isang open area. Maliwalas yung paligid. Andito na ulit tayo sa loob ng kagubatan. Kaya malilim na dito. Dito mas marami tayong nakikita ng mga buho. Oh. Ang ganda ng ambience. Oh. Yung talagang pawang tunog lang ng mga ibon, yung maririnig mo dito. Meron tayong tatawiran dito na sapa. So para maiwasan nating mabasa yung sapatos natin at malublob dito, dito tayo dadaan sa mga bato. Manggigilid na lang tayo. Pero kapag tayo ay nadulas, basa na ang sapatos. Yeah. Yun. Ayos, safe. Dito lang sa sapa na dadaanan ninyo, pwede nang maligo. Malinis din yung tubig. Hinubad muna natin yung suot nating jacket para mas maramdaman natin yung lamig ng simoy ng hangin dito sa kagubatan habang tayo ay nagte-trek. Mga 20 minutes na lang, nandun na tayo sa pinaka-peak nitong Mount Manalmon. Meron tayong dinaanan dito na isang open area ulit. At tingnan nyo naman yung view sa likod ko. Makapal ng mga punong kahoy yung makikita natin. Bago kayo umakyat dito sa may sign na nakasulat na Mount Manalmon, madadaanan nyo yan. Meron tayong mababasa dito, nakasulat, Welcome to Mount Manalmon, elevation 160 meters above sea level. So ganun kataas yung inakyat nating bundok ngayon. Hindi naman siya ganun kataas kumpara doon sa mga bundok na inakyat natin sa mga nakaraan nating episode. Mula dito sa pinaka-sign ng Mount Manalmon, mga ilang minuto pa yung lalakarin natin para marating yung pinaka-peak. Mabilis niya, 5 minutes. 5 minutes. Okay, so 5 minutes na lang, nandun na tayo sa tuktok ng Mount Manalmon. Okay? Sa lahat ng mga dinaanan natin, ito yung masasabi ko na
may katarikan. Dahil nga tayo ay paakyat na dun sa mismong pinaka-peak, kaya ganito nakataas yung nilalakaran natin ngayon. Yeah. Oh. Ito na daw yung first peak dito sa Mount Manalmon. Pupuntahan natin yan, yung pinakataas nitong bato. Pagkalipas ng mga 2 minuto mula doon sa may sign na nakita natin ng Mount Manalmon, narating na natin itong napakalaking itim na bato na kung saan ito daw yung first peak dito sa Mount Manalmon. Puntahan natin yung pinakataas. Wow! Woo! Ganda! Woo! Andito pa lang tayo sa first peak pero ganito na yung tanawin na nakikita natin. Gawin pa tayo doon sa bandang taas nitong napakalaking itim na bato. Wow! Solid! Yung mga dinaanan natin kanina, kitang-kita dito sa first peak, yung ilog, nakapaikot yung tanawin ng bundok na mayroong makapal na mga punong kahoy. At eto talaga yung magandang view na makikita nyo rito. Yung bundok ng Mount Mabio na nakikita rin natin sa DRT. Kita rin dito ang Mount Arayat at isa yan sa mga plano nating bisitahin din sa mga susunod nating episode. Abangan nyo yan guys. First peak pa lang, nag-enjoy na tayo sa tanawin na ating nakikita. Puntahan na natin yung first peak. Puntahan na natin yung pinakatuktok talaga na itong Mount Manalmon. So mga 3 minutes na lang to. Nandun na tayo sa taas. Bago makarating dun sa pinaka-peak nitong Mount Manalmon, meron pala dito na campsite na kung saan pwede kayong mag-pitch ng tent dito at pwede rin kayong maglagay dito o gumamit ng mga hammock o duyan. Okay yung pwesto na to, malilim, mapuno, makakapagpahinga rin kayo dito ng maayos. Okay lang na ako ang iwan mo, wag lang ang basura mo. Kaya po iwasan natin na magkalat kapag tayo ay pupunta rito sa Mount Manalmon. Ultimo yung mga tsokolate o yung mga candy, yung mga balat, huwag na natin itapon dito. Maging responsable po tayo dito sa kalikasan para hindi masira. Nandito na tayo sa peak ng Mount Manalmon. May mga lubi dito na pwede nating hawakan para makatulong sa pag-akit natin, lalo na dun sa pinakataas. Tingnan ninyo yung view dito sa baba. Yung ilog, grabe, nakakalula. At kung mapapansin natin, mayroong mga white dito na marker. Ibig sabihin yan, hindi tayo pwedeng lumagpas pa dyan dahil talagang delikado. Walang harang dito sa pinaka bato. Tingnan nyo naman yung view. So puntahan pa natin yung pinaka mataas na bahagi nitong Mount Manalmon para mas makita natin yung 360 view na tanawin.
Ito yung lubid na hahawakan natin para matulungan tayo na makaakyat dun sa pinakataas. Mas magiging maginhawa kapag hahawak tayo dito. Pagkatapos ng mahigit isang oras na paglalakad, ay narating na natin ang peak ng Mount Manalmon na may taas na 160 meters above sea level. Dito sa pinakataas, sasalubungin kayo ng ihip ng sariwang hangin na nanggagaling sa kabundukan. At dito sa harap natin, makikita natin meron ditong isang bundok na kulay itim. Ito po yung tinatawag na Mount Gola, na kung saan pwede nyo pong akitin yan dito. Yung Mount Matinik, nakikita rin natin dito. Pwede rin kayo mag-trek dyan. At syempre, yung malawak na kabundukan ng Sierra Madre, tanaw na tanaw dito. Pati yung pinuntahan natin na bundok ng Palanas, nakikita rin natin dito. At dito naman, ang Mount Mabio. At kung titingin naman tayo dito sa pinakababa, talaga namang nakakalula. Dahil nga ang taas ng lokasyon natin, yung ilog na nakikita natin kanina, yan, kitang-kita dito sa taas. Makaramdaman tayo ng pagod, ng hingal sa pag-akyat dito. Pero masasabi ko na sulit talaga yung magiging trekking nyo dito kapag nakarating na kayo sa tuktok ng Mount Manalmon. Kaya sa mga followers and subscribers natin, iniimbitahan ko po kayo na puntahan din ang Mount Manalmon dito po sa Sitio Madlum, Barangay Sibol, San Miguel, Bulacan, para masaksihan nyo din po ang napakagandang tanawin na makikita nyo rito.